Isa ka ba sa mga nasangkot sa mga maraming kaguluhan dahil sa iyong mga sinabi? Isa ka ba sa mga nagsasaboy ng mga maling informasyon? Isa ka ba sa mga dahilan kung bakit nag-aaway ang mga magkakaibigan? Well, panoorin mo po kapatid ang videong ito dahil ito ay para sa iyo. So, welcome to my video, my vlog. At pag-usapan natin yung dila. So, kung nabasa nyo na po dito sa Santiago, sinasabi niya dito na inihahalin tulad niya yung dila sa timon ng barko at saka ng maliit na apoy sa gitna ng gubat. Ito po yun mga kapatid. Ikatatlo ng Santiago verses 2 hanggang 9. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng kapitan o piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno, so nakita nyo, at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuhin at napapaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito'y kasamaang hindi mapipigil at puno ng kamandag na nakakalason, kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon, sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. So yun po mga kapatid. Isang napakagandang biblical passage po para sa ating lahat. Ito ay sabihin na natin mga kapatid, ito ay isang pagtutuwid ng Panginoon sa atin mga kapatid. Kasi nga, tayo mga Kristiyano. So, hindi na natin isama yung hindi Kristiyano mga kapatid. Mapasaan ka mang sekta. So, ito ay isang pagtutuwid po para sa atin. So, napakapangit po na pakinggan ng isang tao, na isang bahagi ng isang Christian community po ay nagpupuri sa ating Panginoon at Ama and at the same time ay nanlalait sa kanyang kapwa. Nag-spread ng masamang balita, ng maling balita. Nagkakos ng chaos po, no? Nagkakos ng kaguluhan sa ating paligid. At ikaw yung dahilan mga kapatid. Dahil sa iyong kakulangan, dahil sa iyong maling pananalita, so nagkagulo ang lahat mga kapatid. At hinihahalin tulad ni Apostol Pablo, ang dila ay parang apoy. So ang pananalita ay parang apoy.
At ito'y apoy na galing sa impyerno. So, ito po yun mga kapatid. No? No? Ito po yun. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ay isang malawak na kagubatan. So, yun po mga kapatid. Ang dila ay parang apoy. Yun. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So, narinig niyo yun mga kapatid. Hindi kaaya-aya pakinggan mga kapatid na ganun po. Isipin nyo na lang po na ito ay pagtutuwid ng ating Panginoon dahil po ang kanyang mga mahal niya ay yung tao mga kapatid. At bawat pagkakamali ng tao ay kanyang tinutuwid at ito yun, nandito sa kasulatan. So may iba sinasabi, wala naman akong pakialam dyan sa mga dahil namamatay naman talaga lahat. So, totoo po yan mga kapatid. At nandito po yan. So, unang Santiago verses 26. At ito yon. Kung inaakala niyo naman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Totoo po yan. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So, yung iba mga kapatid, ayaw na ayaw nila yung niloloko, dinadaya. Ngunit sa kabilang banda pala, may mga tao din pala na niloloko yung kanilang sarili. At nandito yun, kababasa ko lang. Niloloko yung kanilang sarili. Sino mang nag-aakala na siya relihiyoso, ngunit hindi nakapagpigil sa kanyang dila, eh walang kwenta yung kanyang pagkareliyoso. Yun po yun, totoo mga kapatid. Yun po yung pahayag ng Apostol Santiago na puno ng Espiritu Santo po. Inspired by the Holy Spirit. At ito yung pinapasabi ng Holy Spirit po. Para sa ating lahat. Hindi lang para sa kanila, ngunit para sa ating lahat. So yung iba sinasabi, ay okay na ako kasi nga ginagawa ko naman yung 10 utos. Ay ibig sabihin po niyan, iniiwasan mong mga ganon, mga nasa 10 utos. Ngunit hindi pala nila alam sa ibang paraan, kasi nga sinasabi dito, nagkakamali yung tao sa iba't ibang paraan. So, at kabilang na dito yung pananalita natin. So, kailangan po na yung pananalita natin ay angkop sa may kabuluhan po. So, hindi yung nakakasira sa nakikinig. At lalong-lalo na sa mga bata, mga kapatid. So, ayaw na ayaw ng Panginoon yan. So, nakakasira po yan sa ating mga kabataan. Yun nga, yung iba, sinasabi na nga nila na ayaw nga nila mga kapatid na turuan. So, ito yung para sa kanila. So, 8 ng Kawikaan, verses 35. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit, ang di nakasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. So, I hope mga kapatid may natutunan kayo sa bidyong to at sana ay bigyan tayo ng kaalaman ng Diyos at karunungan na mula sa Kanya. At salamat po sa inyong lahat at kita-kita tayo sa susunod kong video. So, bye-bye sa inyong lahat.